Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Sa Ebanghelyo ngayon makikita natin ang kwento ng pagpapagaling, pananampalataya, at yung anong magagawa ng pagkahabag ni Jesus sa atin. Nung binabasa ko itong Ebanghelyo ay ako'y napaisip dahil tinitignan ko yung sarili ko kung paano ko hinaharap yung aking mga kahirapan, aking mga pagsubok sa buhay, at ano yung pananampalataya na binibigay ko sa Diyos. Ito ang pag-uusapan natin ngayon, mga kapatid. Dito sa Ebanghelyo, makikita natin ang isang ketonging lumapit kay Jesus. At sinabi niya, kung ibig ninyo, ako'y mapapagaling ninyo. At sabi ni Jesus, ibig ko, gumaling ka. At gumaling nga ang may ketong. Sa totoo lang, pag isang tao sa panahon na yon ay may ketong, siya ay nilalayuan ng mga tao. Siya ay sinatawag na outcast sa community. Mababa ang tingin sa kanila at pinandidirihan. Kaya nga yung taong may ketong ay mababa ang tingin sa sarili. At walang pag-asang gumaling. Pero dito sa Ebanghelyo makita natin kung paano pinagaling ni Jesus. Hindi lang sa kanyang salita, kundi hinawakan pa niya. Aba, kung hahawakan mo yung taong may ketong, ay siguradong panahon na yun ay marumi ka na nga sa paningin ng tao, ng iba, ikaw ay pwedeng magkaroon pa ng ketong. Pero sa panahon ngayon, kung titignan natin, ito isang katulad ng mga kasalanan natin. Yung tayo ay pinandidirihan sa ating mga nagawang pagkakamali. Na tayo ay outcast, pinapalayas sa pamilya natin, sa ating bayan, sa ating simbahan, sa ating community dahil sa nagawa nating mga kasalanan. Pero dito makita natin sa kwento na ang Diyos ay mahabagin. Naawa siya dun sa taong may ketong. Naawa siya sa mga taong may kasalanan. May matinding kasalanan. Nasa tingin nila, tingin natin sa sarili natin ay wala ng pag-asa. Na tayo ay pinandidirihan. Na tayo ay maraming galit sa atin. Pero pinakita uli ng Diyos ang kanyang puso, yung mahabaging puso. Na ang Diyos ay laging bukas ang kanyang mga kamay, ang kanyang puso para tayo ay tanggapin. Kung tayo ay nagpapakumbaba, inaamin natin na tayo ay mahina, makasalanan, ang Diyos ay laging handang yumakap sa atin at tanggapin tayo. At ito ang hinintay niya sa atin. Doon sa ketongin na lalaki, ay hindi niya pinilit yung kanyang sarili. Umasa lang siya na baka pagalingin siya ng Diyos. So dito nakita ng Diyos ang kababahang loob ng lalaki, ng taong may ketong. Tayo rin, kapatid, ay ganun ang inasahan ng Diyos sa atin. Kaya nga ako'y napaisip, sabi ko, kung meron akong kababahang loob na aminin sa Diyos na talagang ako'y nagkasala, mabilis pa sa alas 4, sabi nga, na darating ang Diyos para tayo ay yakapin, tanggapin muli sa kanyang presensya, sa kanyang pagmamahal. Kapatid, ito mabuting balita sa araw na ito. Anuman ang sitwasyon mo ngayon, anuman gaano mang kagulo ang nangyari sa buhay mo, ang Diyos gusto niyang ayusin. Gusto niyang ibalik ang lahat na nawala. Gusto niyang magkaroon ka ng bagong buhay. Tayo, gusto niya tayong magkaroon ng buhay na kasama siya. Isang buhay na may kaganapan. Kapatid, ito mabuting balita at nawa ipagkalat natin ang mabuting balita na ito na bigay ng Diyos sa atin. Sa mapagpalang araw sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay, God bless. God is good.